Apat na players lang sa history ang nanalo ng NBA Championship, World Cup, Olympic Gold Medal at MVP. Sina Kevin Durant, David Robinson, Shaquille O'Neal at si Steph Curry. May interview dati si Michael Jordan na tinanong siya doon kung si Steph ba ay pang Hall of Famer na. Ang interview na yon nangyari noong 2020 pa. Ang sinagot doon ni Michael Jordan, hindi pa pang Hall of Famer si Steph. So sarcastic comment kasi yun kay MJ. Marunong din naman siya magbiro kahit papano. Si Steph noon 2-time MVP, 3-time NBA champion na nung sinabi yun ni Michael Jordan. Hindi pa nabibreak ni Steph yung 3-point record at hindi niya pa nakukuha yung ika-4 na championship. Sa isang golf tournament, tinanong directly ni Steph kay Michael Jordan nung nagkaroon sila ng interview kung siya ba ay pang Hall of Famer na. Ang sagot doon ni MJ, definitely, first ballot Hall of Fame. Ngayon kasi ang bilis na maging Hall of Famer ng mga NBA players. After 2 years, pwede na silang iboto, hindi tulad dati. So ito ay kapag nag-retire na sila. Pinagtatalunan pa dati kung si Dwight Howard ba makakapasok sa Hall of Fame. Pero ngayon, base sa accomplishment, pasok si Howard doon. Depende na lang kung may boboto sa kanya. Papasok na si Steph sa kanyang pang-16 na season ng NBA. May isa pang record kasi siyang maisiset. Siya din kasi yung unang player na nakaabot ng 3,000 3-point shot. Sa 2025 season, posible niya makuha ang nasa 4,000 3-point shot mark. Siya din ang unang player na makakaabot doon kung si Steph ay makakalaro ng at least 65 games na meron siyang nasa 3.9 per game na 3-point shot. Last season, meron siyang 74 games at nasa 4.8 per game mula sa beyond the arc. Ang 2024 season, ang ikalawang may pinakamarami or pinakamataas na naipasok sa 3 sa isang season si Steph behind 2016 season. Kung bibilangin pa yung kay Steph at kung magre-retire siya by 40 years old, pwedeng abutin niya yung 5,000 mark. So mahirap nang i-break yun dahil dalawa ang dapat meron sa isang player para ma-break ang ganong record. Volume sa 3-point area at yung efficiency rating. So hindi naman sinabing imposibleng ma-break yung kay Steph. Mahirap lang talaga dahil ang dub na next step ay si Trae Young. Ito yung mula college pa siya. Pero para mahabol ni Trae Young si Steph, kailangan niyang magkaroon ng at least 3 3-point shot na average per game sa isang season na meron siyang nasa 40% sa loob ng 12 taon. Ang susunod kasi kay Steph na active player na may maraming 3-point shot si James Harden. Kailangan na lang niya ng 34 3-point shot para malagpasan si Ray Allen sa second all-time list. At 63 point shot naman para maging pangalawa kay Steph na umabot ng 3,000 mark. Ang susunod kay Harden si Damian Lillard. Kasunod si Klay Thompson, LeBron, Paul George, Lowry at si Kevin Durant. Ang top 5 naman sa all-time list sa points si LeBron, Kareem, Karl Malone, Kobe at Michael Jordan. Dahil sa sinabi dati ni KD na gusto niyang masama sa GOAT discussion, si Kevin Durant ang pinakamalapit na active player sa top 5 ng all-time list sa points. Pang number 8 siya. Last year meron total si KD na 2,032 points sa loob ng 75 games. Nasa 3,369 points pa para malagpasan ni Kevin Durant si Michael Jordan sa all-time list. Pero at least 2 season pa yan para kay KD dahil kailangan niya ng nasa 2,496 points para malagpasan naman si Wilt sa number 7. Sa loob naman ng 6 na season, si Luka may total na 11,470 points. Kung nakalaro lang si Luka ng at least 70 games sa 6 na season na yon, nasa pang top 200 na si Luka sa all-time points. Sa all-time list pala ng points, para masama siya sa top 250, kailangan niyang umiscore ng 1,075 points. Si Tatum naman kailangan lang ng 693 points. Si Luka may average na 1,911 points per season. Yung 2024, siya ang leading scorer doon na may total siyang 2,370 points. Base kasi sa stats, kapag si Luka ay nasa top 250 na ng ranking sa all-time points, meron siyang 4 na season bago umabot ng 20,000 points. 25 years old pa lang si Luka ngayon na bago umabot siya ng 30 years old puwera usog, pwede niya maabot yung listahan ng 20,000 points. Papatak siya sa top 50. Ito ay kung si Luka ay makakalaro ng at least 65 games average per season sa susunod na 4 na taon.
So sa malamang mayroong magtatanong na ang tagal pa noon bakit mo agad sinasama. Dahil base sa stats ni Luka at base din sa calculation ng stats, si Luka kasi yung young player na possible umabot ng 30,000 points. Pwede kasi mangyari or may possibility na yung mga legend dati ay bumagsak outside ng top 10 ng all-time list dahil breakable yung record pagdating sa points. Meron tatlong basic stats na hindi mabibreak ang record. Yung una, rebounds. 23,924 ang all-time leader nun, si Wilt. Ang tanging active player na malapit sa kanya, si LeBron, na merong mahigit 11,000. Susunod si Andre Drummond at DeAndre Jordan na mahigit 10,000 naman. Nasa line of 30 pa sila sa ranking. Ang isa pa, yung steals. Ang all-time leader doon si John Stockton, 3,265. Ang pinakamalapit na active player si CP3, nasa number 3. Kailangan pa ni Chris Paul ng 652 para ma-break. Sa assist naman si John Stockton pa rin, 15,806. Kailangan naman ni CP3 ng mahigit 3,000 assists para makadikit lang kay John Stockton. Si LeBron nakapagtala ng mga record sa NBA, nakasama siya sa top 10. May isang record pa kasi di umano doon na makukuha si LeBron oras na naglaro siya sa NBA ngayong season. Tatabla siya kay Vince Carter bilang longest player na naglaro sa NBA na merong 22 season. Base pa kay Shaq, itataas pa ni LeBron yung scoring record niya hanggang hindi yun mabreak sa next 60 to 70 years kung meron pang mundo nun. Ang contract ni LeBron ay 2 taon. May isa pa siyang player option. Sinabi naman niyang hindi rin siya magtatagal sa liga at ayaw rin naman niya magkaroon ng farewell tour. Kapag naitabla ni LeBron yung 22 season, siya ang may pinakamatagal na naglaro sa NBA na may average na 20 points or 25 points per game kasi yung rookie season niya nasa 20 points. Karamihan pa ng mga players na maglalaro or na-drop ngayong season or ngayong taon hindi pa pinapanganak nung si LeBron ay na-drop or unang naglaro sa NBA. Ganito yung stats na yon or number. Kung merong 15 players sa isang team na merong 30 teams, hindi kasama dito yung mga two-way contract, meron total na 450 players sa active roster ng mga NBA teams. Ito yung max total player sa buong liga. So meron pa kasi mga teams na kulang ng isa or dalawang player sa kanilang roster. Pero ipagpalagay natin nasa 450 players, 7.1% doon na player ay hindi pa pinapanganak nung si LeBron ay na-drop sa NBA. May total yun na 32 players. 10.8% naman ng mga players ang mas matagal pang naglaro si LeBron kumpara sa edad nila. Nasa 49 players naman yun. Kung maglalaro pa si LeBron next season or sa 2026, tataas pa ang number na yon until 20%. Ang mga notable players doon sina Wembanyama, Derek Lively, Scoot Henderson, Nikola Jovic at Keontae George. So disclaimer, hindi pa kasama dito sa actual record yung bilang ng mga players na napili sa 2024 draft. Wala pa kasi sila sa record ng Basketball Reference. Pero kapag sinama mo sila doon, mas tataas pa sa 10% yung mas bata ang edad nila kumpara sa taon na naglaro si LeBron.